Sabi niya rin, walang problema sa trabaho dito eh. Problema. Sa lamig. Ang kaya lamig. Kaya lamig. Oy! Ang English. English daw kami na Sa ngayon, kaya nyo pa yung lamig. Pero lalamig pa yan. Lalamig pa. Oo, by November, December. Sa nabot nyo, negative dito. Eh, alam niyo dito, kasi medyo, ano ba, yung parang mahangin. Yung hangin na nagpapalamig. Yung hangin na nagpapalamig. Yung ano Tapos kasi dito, wet, ganun. Di, mataas sila, maaaring malamig dito eh. Sobra siguro. Kaya nga pagpapababa kami, parang mano sa tenga namin eh. Mataas kayo eh. Mataas Mataas to. kayo eh. Nasa Pangat ka ang ano eh. Philtown. Oo. Ay, Mataas to. na to eh. Yung mismong ano eh, sa church na yon, pag-akyat. Dumadaan ba kayo? Saan ba kayo dumadaan? Dito Hindi, sila sa sa kabila kayo kabila dumadaan. Nagkamali kami ng daan kanina eh. Napapunta kami sa town. Nung unang dating namin dito, sa yung sa church kami dumaan. Yun. Yun. Sa may libingan. Mataas na. Yun mismo yung ano, Port Law, yung village, yung mismong Doon kami dumaan. kung Taga saan. doon yung mga Pilipinong sinasabi ko, 4 sila doon. Oo. So kung makikipag-inuman kayo, ang layo. Layo lang kayo. Masaya naman Malapit tayo sa sa meter lakad. yun. Oh, buti ano kayo ganun. Pero guys, alam niyo, pwede kayo mag-bike. Uso ang bike dito. Oh. Anyway, magano tayo siguro konting ganun siguro mga kahit 10 minutes na usap lang, kwentuhan Ayun nga. about sa ating pagdating dito. Ang mga expectations nyo ba? Tap Send! The latest remittance app para sa mga Pinoys. Gamit ang inyong phone, i-download lang ang Tap Send app mula sa Google Play or App Store. Konting tap dito, konting tap doon. Money sent in minutes. Napakadali lang magpadala ng pera sa ating mga minamahal sa Pilipinas. They can receive the money through bank, Maya, GCash, or anumang Cebuana branches. Tap Send offers competitive rates at higit sa lahat, zero transaction fee. Gusto nyo ba ng 20 euro bonus? Gamitin ang aming promo code MMK. Wala ng transaction fee, meron ka pang 20 euro bonus. Wow na wow! Kaya download na, kabayan. Mag-tap send na. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Okay guys, ito tayo sa mga ating bagong kababayan na dumating sa Ireland at nagkataon na off tayo today and syempre maganda kasi yung nabibisita natin yung mga kababayan natin kakarating lang para pampaboost naman sa kanilang moral na merong mga Filipinos na talagang nandito at willing naman na makipag-meet, makipag-usap kung mayroong maitutulong. We can give something like This is like our way of welcoming you guys. Yes. Dito sa Waterford. Ako si Laura Hiram, okay, Mrs. ni Mr. Hiram. Yes. Which is Don and Laura. Ako ang Waterford Filipino-Irish Community President dito Currently, dito sa ating sa Waterford. Which is ang Port Law. kasi County Waterford siya. So kasama pa rin siya. Kumbaga, barangay Waterford kayo. Oo, barangay kayo. It's a Isa kayong barangay ng Waterford. Yes, oo. Parang ganun sa atin. No, siguro maganda kasi kanina yung names natin medyo natin ulit mag-introduce tayo para yung ating mga families na nasa Philippines makita na andito kayo safe and sound na ika nga pag sinabi ng mga puti nating mga kababayan, di ba? Now, ito, pag-umpisa tayo dito, name and kung saan ka talaga from Philippines. Ako nga pala si Joseph Del Pozo. Tubong Bulacan po kami, Baliw Bulacan. Yun, isang anak po, 14. Oh. May bata na. Or Dalaga po, Dalaga. Nice. Okay. Next. Ako pala si Alan Salinas, taga Zamboanga, Sibugay. Tsaka may 3 kong anak, isa lalaki, 2 babae. Yes. Next. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Roger Andales. Pinanganak po ako sa Narciso Quezon pero laking Batangas po ako. Ngayon po, andito po ako sa bansang Ireland na 3 taon pong akong tambay sa Pilipinas. Hindi ko po ini-expect na dito ako makakalis. Tissue. Masaya po ako. Ayun po. Tissue. Talaga Na pandemic.
Na pandemic tayo. Bali po pandemic po yung 2020 pagdating galing Malaysia. Ngayon po tatlo taong tumambay. Hindi ko po inaasahan na makakalis dito sa Europe. Masaya ako. Yun, siyempre malaking jump yun, di ba? Talagang ano. Actually, ako hiwalay ako sa asawa tapos 2015, ngayon Nakikipagbalikan. hindi naman po. Nasa Ireland na, pwede na. Yan, maganda may kwento Di ba? Okay. Ngayon lang din namin nalaman yan. Okay. Sa 2015 po, naghiwalay kami. Tapos, last 2021, namatay po siya. Oh, sorry to hear that. Naghiwalay Sorry. po kami nung time na yun. Ngayon po bago po nakilala, siya pong kasama ko ngayong common law ko. Tapos yung dalawa ko pong anak, yung common law ko po nag-aalaga ngayon. Kaya, dalawa pong anak ko, isang babae, isang lalaki. 16 years old po yung panganay, grade 11. Tapos yung bunso ko, grade 6 po ngayon pasukan. Mag-aaral mabuti mga anak. At dito Para sa inyo to, mga Yes. magsisigap ay napakasaya. Partner ko yan. ano ba? Sabihin mo, mag-nursing na lang para makasunod na sa'yo. Total yung gusto ko ng anak ay doktor po talaga. Kaya po swerte naman pag dito nakaalis, medyo maganda yung sahod. Kaya Pwede ito sa Santos. Basta huwag lang muna mag-boyfriend, ano? huwag na muna. Wala. Kapag tapos na. Basta yung support bilang ama, nandun talaga. Bibigay talaga. Bibigyan namin yung ambis namin para mabigyan sa magandang kinabukasan. Tama. Makapagtapos, hindi. Makakapaghintay ang At boyfriend. least Yun ang yung puhunan- responsibilities yun ang sa puhunan kanila, nagampanan namin. Yun ang puhunan nila. Wow, si Kuya naman doon. Ano, same na lang? Ano? Ano? Sir, ang Tissue? Hindi. Gusto namin. Rowan Pabilando, Tobong Samar. Nakatira sa Mindoro, sa Madalit Sabi, sa makabilang lalaki. Yan talaga. Hiwalay. Oh, I see. Namatay din? Hindi, sumakit lang na lalaki. Sumakit bahay. Pinalagaan ni kumpare pa. Pero hindi alam ng pamilya ko na nandito. Nandito siya. Oh, paano talaga? Nagtatago ako. Nagtatagawin natin. Tanggalin ba natin? Hindi, okay lang. Okay na. Oh. Okay na. Nandito Ngayon ka na malalaman na yan. Binata raw eh. Nakaalam eh. Pero hindi alam ng aking anak na nandito. Okay. Hindi alam ng side ng babae nandito. Okay. Pero at least ngayon, Ano, paano masasabi yan? natin. Paano yan? Mga kamusta na yan? Ewan ko lang. Kasi Euro na tayo rito. Euro na. Hindi na real. Pwede ako balik. Big time na, balik sa iyo. Big time, oo. Marapit na po. Oh, Wala namang problema, di ba? Wala namang problema. Kamustahan lang naman. Hindi kamusta din. Ano? Yun. Si Ako naman pala si Jeffrey Biclar, may 3 anak. Shout out. Tsaka Yeah. sa asawa lang. Isa lang. Okay. Isa pa lang. Isa lang talaga. Ako naman po ay si Ryan Bartido, taga Tubong Naga, Cebu. May 2 anak at isa lang asawa. Shout out to si Bartido. Isa. Ako naman po si Aldrin de Austria po, isang taga Batangas po. Katulad almost 6 years din po ako sa Pilipinas, di ko rin ko po akalaing makakarating po. Pero dito bata sa ka pa. Ireland. Opo. Siya pinakabata. Ilan taon ka na pa? 31 po. Oo, di ba? Marami pang Swerte. euro pa iuwi talaga. Okay. 2 po aking anak at 2 pong babae. Oh. Shoutout po sa Dalawang babae yung anak Hindi niya. asawa. Dalawin natin. Dalawang babae yung anak. shoutout po sa taga Lemerit, taga Tingway, Batangas. Ayos. Oh. Next. Ako naman si... Tissue na ba? Tissue? Wala ka na. Wala. Ako naman si Fernan Mataro. Taga Cebu. May 4 na anak. Sa panganay. Winner. Ito pala winner eh. Malupit pala to. 17 years old at saka 11. Tapos yung babae ko 2, twin. Oh, 3 years old. Kambal yan, kambal. Paano nga ito? Matinik ka na.
Matalas pala ito. Hindi matarong yan. Hindi, matarong mo kasi yung video niya. Matarong. Yes. Shoutout sa mga panabong. Oh. Diba? Ayos. So lahat kayo nito, mga skilled workers, lahat pa kayo, pare-pareha sa amin yung mga specialties o iba-iba? Iba. Iba po. Apat pong workers namin, apat yung 5 meter. Okay. Iba-ibang kategory po. Magka-partner. Dito sa Welltech, anong ginagawa nyo dito? Piping po kami. Typing po sa mga. Ano to? Nagmamanufacture or Fabrication. Fabrication. Ayun. Kasi sila, yung dun sa Tagugdunggaban, gumagawa sila. May ginagawa sila. May ginagawa silang parang isang site na... Oo, Ganon din po kami. Yan din po. Ganun din pala. Construction po kami. Construction din. Yung magiging pabrika ng Intel, lahat ng process line nun kaming gagawa. Okay. Lahat ng dadaanan ng mga chips, doon sa tubo namin gagawin doon lahat. Hindi yung mga waste nila. Kaya mo bumuo ng mga tubo na linya po ng mga dadaan mga chemicals. So bali ang mangyari, So saan yung site nila? Itong ginagawa nilang Intel? Saang site ito? Yung hindi po kami sa Intel naka-assign. hindi naka-assign sila doon mismo sa Welltech. Yung mismong Yung ginagawa nila. ginagawa ninyo doon. Dinideliver. Ay, sa Intel. Sa Intel. Ayun. Okay. Oh, Pero sa amin po sa KLKN hindi siguro dito sa LCN kasi planta na rin po yun. Ay, sa kanila naman ma'am. Pagawa po yung cheese. See. Marami dito pagawaan ng cheese. Oh. Bago daw yun ma'am yung KK cheese na. Sa amin naman sa mga healthcare. Okay. Mga Sa gamot. mga pharmaceutical. Oo. Jabi lang namin. Oh, I see. Pero doon ba sa previous mga pinagtrabahuan ninyo? Oh. Ano ba yung mga saan kayo experiences galing ninyo? pala? Oo. Middle East? Middle East po. Karamihan, no? Middle East. Ako Poland, last ko Poland eh. Poland. 2 years na ako sa Poland. Mas malamig. Sanay ka na sa lamig. Okay na sa'yo yun, walang Hindi, problema. Parang hindi na sanay sa lamig. Ito lang. Nanginginig pa rin ako. Oh, sa bagay, ganun talaga eh. Kung bagay lamig, kahit naman yung mga puti, nilalamig din eh. Hindi naman ibig sabihin puti sila. Nilalamig din. Ano yung expectation? Ano yung pala yung experience nyo ngayon? Naka 1 week na ba kayo? 2 weeks? Opo, 1 week. Up to 2 weeks. O kumusta yung mga katrabaho nyo? Mga puti ba? Mga Irish? Mababait naman po sila. Actually, Tsaka magalang po. Actually, hindi kami ganung talagang nabigla kasi yung may mga nauna na kang sa amin. Sabihan na kaya no? Natanong na namin kung ano yung ganyan, kaya meron na kaming idea. Pero yung pagbaba namin ng airport, yung talagang lamig, yung ano namin eh. Sumalubong sa inyo agad. Presko, no? Kumbaga yung na-feel nyo ba kagad? Kasi kami noon ni Don, nung unang dating namin, umuwi kami ng Pilipinas. And then pagbalik namin, oh my God. Alam mo yung paghihinga mo, ang sarap. Hindi mabigat Naranasan nyo yun? Hindi mabigat. Oo. Kasi yung galing ka ng Pilipinas, tapos alam mo naman, napakainit, yung lagkit, tapos yung hangin. Alam mo yun, tapos bigla nung pagdating sa airport, sabi na Ireland na talaga. Parang masarap ang paghinga. Actually, ma'am, di ba kakapost lang kahapon sa news na yung Pilipinas, 8 pang-8 sa worst na airport? Noong kami galing sa Terminal 3 na yun. Kaya feel namin yung init. Yes. Pagdating namin dito, yun, malamig. Kaya talagang ang laki ng dip na yun. Nung nakapost ka gabi yun eh. Yung Terminal 3. Pumuti na ba? Masya na, 1 week pa lang. Sa amin wala pang talab eh. Sa akin nakapost kasi kagabi yun, yung sa Terminal 3. Pang-8 yung Pilipinas sa worst. Grabe, no? Yung nakakalungkot, no? Nakakalungkot sa dami ng mga Pilipino nagta-travel everyday. Tapos ganun. Naka-experience mo sa CR, nakasalubong mo yung foreigner, di ba? Ano sabi? Nagmumura ng dapat lang mainit. Grabe talaga sa Terminal 3. Kung tutuusin, August na, dapat medyo malamig na sa atin, ano? Hindi kaya ng Hindi kaya. Hindi, kasi siguro, masyadong crowded. Masyadong crowded, tapos siguro yung ating mga facilities doon, hindi masyadong mini-maintain. Ang hirap kasi sa Philippines, nagpapadala tayo ng mga experts natin papunta sa ibang bansa, yung mismong nasa Philippines na natin. Hindi naman sa naiiwanan yung mga dapat maiwanan. Pero ibig sabihin, siguro yung ating service sa Pilipinas, hindi masyadong pinag-iigihan. Diba? Parang masyado tayong relax siguro. Bilang namamahala. Siguro bilang namamahala. At saka yung namamahala doon sa atin. At saka yung ewan ko lang kung mismo yung ating mga crew, service crew, na talagang yung mga employee doon, medyo relax. Kasi meron tayong experience sa
nung sa Cebu Pacific ba yun? Yung nag-ano tayo, gusto naming makakuha ng cart. Wheelchair pala. Medyo hindi sila ganun ka, ano sa atin. Yung parang bang pag sinabing, okay, relax na relax. Meron silang parang nakagrupo lang sila. Kwento ng kwento. Wala pa kayo. Oo, tapos sabi namin, kanina pa tayo dito, 1 oras na tayo dito halos. Mayroong isa doon na parang kwento siya ng kwento. Tapos siya, nagtanong kami sa kanya, tapos siya naman, tumayo. Tapos pumunta lang. Yung pala, Wheelchair ba? Wheelchair daw. Magaganon siya. Tapos, hindi naman tinuloy. Parang nagpaano lang siya na may ginawa siyang ganon. Parang yung pala, within 30 minutes, matatapos na yung shift niya. So, hinintay niya matapos. Ayaw niyang pumunta doon. Baka tawag doon yung Lugi. lugi. Oo, yun. Inantay niya. Tapos nung pagdating ng mga bagong shift, saka lang kami nabigyan ng wheelchair. Na-entertain. At saka yung ano na rin, yung siguro yung sa government na rin talaga natin when it comes sa, alam naman ng lahat, nakukurakot talaga eh. Nakakalungkot man, pero dapat sana is mabigyan pansin ba yung ating mga, yung ating mga public facilities. Yung public facilities na maayos ba? Kasi everyday, ang daming umaalis. 10% of kita ng gobyerno natin is galing sa mga OFW. Yes, di ba? Malaki Pero bagay. wala silang ginagawang service In para fact, sa atin. nung pandemic na yun, parang nag-maintain yata yung mga OFWs halos ganun. Na yung padala, kasi mga remittance ganun. By the way guys, i-plug na rin natin, shameless plug. Pagka nagpapadala kayo papuntang Philippines, i-download nyo po yung TapTap Send. Isa siyang remittance app, bagong remittance apps na app na zero transaction siya. Tapos pag gagamitin nyo ang aming promo code MMK, meron kayong €20 bonus sa unang padala. Kaya i-tap-tap send na. Mag-tap-tap send na! Nag-promote pa, no? Di ba? Download na. Yun, download. So, sa ngayon, yung communication dun sa mga katrabaho nyo, kumusta? Alam nyo na pag kinamusta kayo, yung nakasalubong nyo, sasabihin siya, how are you? And then sasabihin may nyo mga natin, experiences how pa are you? kayo? Paano ba yung mga first meeting ninyo? With them? Lagi yun pag mga kasalubong, how are you? Laging ganon. Ano ba? Sige, sila magkwento siguro. Hindi sila magpatawag ng sir. Ayaw Yun. Gusto nila pantay-pantay lang yung Pagka-humble ng mga Iris. First name lang. First name lang. Kahit matanda sa'yo, ayos lang sa kanila na tawagin sa pangalan. Tayong Pilipino, sanay tayo gagamit ng sir eh. Yeah. Ang boss. Oo. Pero minsan, gagawin nyo lang din joke na, hello boss! Yung gaganunin mo lang. Yung boss, gano'n. Yung joke lang ba? And then matatawa sila. Kasi ako pagka yung nakita, hello boss! Yung parang biro lang. Kasi sila, mahilig silang mag-joke. Pansin nyo? Yung kasi mga diba, yung mga joke kasi nila, pag titingnan mo talaga or papakinggan mo maigi, para bang English na Tagalog na in English yung joke nila. Parang ganun din mapang-asar, kumbaga. Mapang-asar din sila. Tapos maririnig nyo din pagka taga Waterford sa well boy. Laging boy. Well boy. Ganon. How are you boy? Pero siguro may mga katrabaho kayo, hindi naman sila mga Irish ang iba. Ibang lahi. Ano ba yung mga co-workers? Slovakian. May Slovakian. Okay. May mga ibang Western European. Eastern European na tinatawag. Kasi sa mapa, nasa west tayo eh. So pag sinabi kasing Western Europe, iniisip parate or talagang known na UK at saka Ireland. Pag sinabing Western Europe. Pag sinabing Eastern Europe, yun yung mga Polish, yung mga nasa Germany, parang iwalay. I mean, doon sa lugar nila. So, paano sa ngayon ba na-differentiate nyo ba yung klase ng work ninyo kumpara sa dati? Paano ba? Mas nadalihan kami ngayon. Yun. Mas magaan. Mas ano dito. Balita ko nahihirapan din eh. Diba? Nahihirapan. English. Sa English. Dinudugo.
konti ang baon. Oo nga, kahit basta lagi may yes or no, ayos na yun, kahit hindi yan, ano. Okay na, di ba? Yes, Ano lang natin, sample lang ng work, kunyari, para at least Work. makita. Hindi, Ay, no, work. work. Paano ba yung work sa dati at saka ngayon? Yung mga sample na, bakit masasabi mong mas madali? Paano mo masabi? Sample, yung dati mong work at saka comparison. Sa akin, siyempre yung sa Middle East, yung typesetter ako. Pag umuwi ako ng kwarto, talagang makikita mo nagtrabaho. Pero dito, sa napasukan namin dalawa, parang umuwi ako, may ganun pa rin eh. Parang walang Oy, presko pa din siya! Hindi pinawisan. Kasi Sana all! Kasi napasukan namin dalawa, kailangan pa namin mag-hermet, mag-put sa kwarto, mag-gloves. Tapos yung facility niya talagang, kasi pinis ano na siya, kumbaga pinis product na siya eh. Pag dinala siya sa Intel, talagang walang makikita kahit ano. Yan yung dito. Napo, yan yung pinapasokan namin. Okay. Sa Middle East kasi, talagang Paano ba? Sige, describe mo lang pag ano. although mayroon namang taglamig doon, kaso talagang una-una, pagbaba mo, disyerto na. Doon pa nakalikap na yun. Okay. Pag umihi pa yung hangin na may kasamang buhangin, tama na sa damit mo yun. Iba pa yung nag-grind ka na napunta sa yung talsik ng mga pinag-grind naman. Okay. So dito, kumbaga, weather-wise, parang presko. Mas okay. Hindi ka tagaktak ang pawis dito, di ba? Nasa indoor kayo, yun sa trabaho mo, no? Maganda. Sinong nag-work dito sa outdoor? Kawawa ito sa winter. Kami dalawa sa site. Okay. Pero siguro naman, meron silang mga gears Ba't din. naman kinawawa yung dalawang maliit pa sa outdoor? Pero kaya naman. Kaya ng Russia. Ay, mas malamig. Mas malamig doon. Mas matindi ang ano doon. Poland, Russia, oo. Walang problema. Dito, mas okay siya na ulan-ulan lang. Tsaka covered naman kayo. May po-provide naman yun yung mga gamit nyo. So far naman, ano bang difference from Russia at saka dito? Masasabi mo, work-wise? Malaking diferensya. Like, for instance, paano ba? Kasi yung doon, mga amo namin doon, parang yung push ka talaga German? mga Turkey yung namin. Push ka talaga trabaho kahit ang lakas ng yung sa snow. Nasa taas kami. Kasi nasa taas, wala naman ang pakialam yung safety. Tatrabaho lang kayo yung trabaho doon. Dito matindi ang safety dito. Health and safety. Ano ang safety dito? Iba talaga. Talagang hindi ka papanuhin, ano? Pupush na magtrabaho. Safety first talaga dito. Para sa pamilya. Yun ang nakalagay talaga sa ano. Tapos when it comes to working hours, ano ba yung difference between... Ilang oras trabaho nyo? Doon at saka dito, paano ba? Doon, kami, automatic may 10 hours. Automatic na yung 2 hours overtime yun. Okay. So 10 hours everyday kayo nag-work doon. Pero dito, 8 hours lang. Dito, 8 hours lang. Pero lunch ba din Sa ngayon. Hindi pa namin alam baka sa mga ibang. Kung paid yan, dito kasi paid ang nyo? Ang lunch. Ang lunch dito. Ang rule kasi dito, after 6 hours. Ang rule dito, if you're working for 8 hours, may entitlement ka na 45 minutes break. Kumbaga, sa una, ang break mo, yung tea break mo na tinatawag na 15 minutes. Nag-enjoy ba kayo dyan? Uminom na kayo ng tea? Walang ano? Kaya mga tea break lagi sabi sa akin. Sa kantin. May libre naman yun. Libre doon. Mga toast, libre din, bread. Mga tinapay. Wala. Kami may doon, yung may mga oven doon. Pwede ka magdala doon, ilagay mo doon. Tapos yung tea at kape na doon. Doon ba sa ibang mga sa ibang countries na yun, pinagtrabaho nyo? Ganyan ba din? Ganyan naman siguro. Pagkain na gano'n. Yung mga coffee. Actually, doon sa amin kasi sa Middle East Korean company, libre lahat. O yun, kasi mayamang yan. Gigising ka, kakain ka, meron na. May misol na. Catering kasi po doon. Catering. Catering. Ngayon, ang bibilin mo lang talaga, yung personal care mo. At least yun naman. Yun lang kaibahan. Pero maliit pa rin yung sweldo na compare dito. Kumpara dito. Without giving the figure, twice ba? 3 times or yung dati mong work? Times 5 eh. What? Grabe. Kaso may tax dito. Yun Kumusta po? Diba? Shoutout po sa Pilipinas. Totoo po yun. Times 5 po yung salary dati. Pero yung times 3 po, sa tax.
Bawi din ang tax. Pero, ang ano kasi... Hindi. Let's just be clear kasi alam nyo naman, pag nabanggit na ang sweldo sa Pilipinas, hindi naman po kung malaki nga yung sweldo, yun na po lahat yung ibinibigay sa amin. Yes. Malaking percent po kinukuha sa tax. Kaya yung mga ngamusta, kung mabigo po kayo, ganun po kasi talaga. At saka ano dito? Linawin natin, ano? Kumbaga yung ating sinasahod naman, kung magastos tayo, euro din. Hindi naman cost of living. Cost of living, mataas din. Diba? Kaya hindi mo makumpara, sabihin mo na, ano ka, euro nang kinikita mo dyan, tapos ita-times mo sa Philippine peso. Ang laki nito Pero ang gastos mo, hindi naman Philippine peso. Yung products dito. Kumbaga yung presyo ng bigas, times 4 din. Diba? Oo, ganun din. Malaki din. So yun lang, be mindful yung ating mga kababayan. Yes. Hindi naman sila inuulan ng pera. Hindi na mumulot. Pero good thing about dito naman sa Ireland, di ba? Pagka yung euro ang kinikita natin at yung kita naman natin ay bukod sa, ramdam natin yun at saka ano din kumbaga kung may tax man tayo binabayad, kagaya namin, hindi naman kami nangihinayang dahil sa yung mga kalsada, yung mga lahat ng mga public transportation or public amenities, kumbaga, ginagawa naman nila. Hindi naman yung parang napupunta lang sa mangilan-ngilan. Kumbaga dun sa Pinas, hindi naman sa Tsaka yung health system din dito, kumpara sa Pilipinas, maganda. Ilang beses ako, halimbawa, yung ako nanganak ako 3 beses, wala akong binayaran. Libre lahat yun. Ano yung pag-aaral ng mga bata, libre din hanggang high school. And then ngayon nga, yung mga books nila, libre din. So, ang pin-repair ko lang is yung mga clothes nila. Uniforms, mga ganyan. Uniform lang. Pero meron ding, marabang subsidiary. And then, meron ding nakukuha na 140. Yun, yung mga bata. Yung mga bata. May monthly allowance. Oo, may allowance sila. Kaya, yun, kung gusto ng second family. Diba? Biro lang mga misis. Pero kahit malaki yung tax dito, malaki pa rin yung mapapadala namin. Malaki pa din? Oo. Compare sa dati. Kaya mag-top send na. Yes. May libreng 20 euro sa unang padala. Yes! Very Diba? Good. Diba? Anong code ang gagamitin? MMK. Yes! Good. Ayos. Memorize na. Very good. Now, maraming salamat at sa una nating pagkikita. I'm sure hindi naman tayo, kung hindi ito ang huling pagkikita-kita natin. Tahin namin kayo. Yes, at saka siguro, one of these days, baka makabisita rin tayo from here, papunta rin sa iba nating yung ating mga kababayan sa mismong Portlaw. It's either madala namin kayo doon o ko sila ang madala namin dito. Yun. I-organize natin. I'm sure gusto nyo ma-meet yung mga taga-kids kasi pare-parehas kayo ng yes. Basta pa ma-open yung bakuran namin, napakalawak. Welcome to welcome. Diba? Sigurado mas malawak yung bakuran namin kaysa sa kanila mo. Ay! Malawak, doon wala silang bakuran din sa mismo. Wala. Oo. Kahit pa mag-sparring kayong lahat. Dyan. So, sige guys, maraming salamat at sa mga nanonood dyan. Ang ating mga kababayan, andito na, nakarating na sila sa Ireland at huwag kayong mag-alala. Safe naman sila dito at maganda ang kanilang kinatatayuan. Thank you very much hanggang sa muli at kita tayo ulit. Di ba? Okay. Yes. Bye-bye. Okay. Thank you guys. Thank you. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.